Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ating ko pong singsing, metong yang timpukan, pamanap kaiti, kingindong ibatan, sangkang keng sinino, king metong akaban, mewalaya iti, eko kamalayan. Insukal ning lugko, susukdol king banwa, pikuros kong gamat, baboning lamesa, ninumang manakit, kinsinsing kong mana, kalulong puso ko, manginuya ka. Ating ko pong sinsing, metong yang timpukan, amana kaiti, kingindong ibatan, sangkang keng sinino, king metong akaban, mewalaya iti, eko kamalayan. Insukal ning lugko, susukdol king banwa, pikuros kong gamat, baboning lamesa, ninumang manakit, king sinsing kong mana, kalulong puso ko, manginuya ka. Ating ko pong singsing, metong yang timpukan, amana kaiti, kingindong ibatan, sangkang sinino, ting metong akaban, mewalaya iti, eko kamalayan. Insukal ning lugko, susukdol king banwa, pikuros kong gamat, baboning lamesa, ninumang manakit, kinsinsing kong mana, kalulong puso ko, manginuya ka, kalulong puso ko, manginuya ka. Ayan, isang tawag awiting bayan ng Pampanga. So, sa English, ano yan folk song. Folk song. Ng mga kabalin ko. Keng San Fernando. Po tambingi. Parang nagmumura ka, Nick. Kuya, bati kayo, bate. Nick, ay Piting, bate. Magandang gabi po, mga kaibigan, mga kababayan. Welcome po muli sa Kundiman at iba pa. Yeah. Magandang hapon po, magandang gabi na rin po. Hanggang mamaya po, alas 7 kami. Magandang hapon sa inyo lahat sa mga tagapakinig ng Kundiman at iba pa. Hanggang alas 7 po kami ng gabi. Nick. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa amin sa Kundiman at iba pa. Alay mo naman kung may sumusubaybay. Hindi, joke lang yun. Ang unang awit, si Eddie Suarez, Dalagang Nadalanan. Kung ikaw man ay dalana,
Sa pag-ibig ay takot ka. Bakit pati ang tapat kong pagsinta at pangako ay damay mo pa? O dalagang nadalanan sa pag-ibig kong bigo ka. Asahan mong sa pagsuyo kong ito liligaya kang lubos sa piling ko. O dalagang nadalanan sa pag-ibig kong bigo ka. Asahan mong sa pagsuyo kong ito liligaya kang lubos sa piling ko. Yan, si Eddie Suarez, Dalagang Nadalana. Inialay namin ang programa na ito, kundi man at iba pa, para sa ating PBS Director na si Dindo Amparo, Station Manager natin na si Marinela Texon, yung techman na natin nasa aquarium si Julius Ungab, si Mary Rose Rosero nandun din, si Hazel Morada, Cheche Ayuste, Mrs. ko nandyan din naka-monitor. Si Simply Bass, si Raj Sambatla, si Ate Violia, kanina nakita-kita kami dito. Si JV Yap, Josie Katindig, Ellen Mariano, Jomar Itura, Mina Aragon, yan yung nag-aayos ng pagkain natin. Si Cora Malyari, si Christopher Corong, si Tess Osorio, Ben Lones, kanina dito ulit yan, si Romuel Alarcon, si Manuel Francisco, Jaser Reyes, Mark Maralit, Sam Reyes, kanina nandito yung Rona Esperanza. Ayun. Ang susunod naman na awit ay si Peping de Leon, Ang Pangarap Ko. Sa pagtulog ko, manauhin ka ng pangarap ko. Yan ay tanda ng aking pagmamahal. Ikaw kayo'y ganyan din aking hiran. Kahit di ka matanaw, ang naalala ay laging ikaw. Sana'y
Sinon Lagman yan. Sinon Lagman. Parang ang daming kinanta ni Sinon Lagman, no? Ang dami niyang long play Ano? sa YouTube. Dami. Marami din. Yan si Sinon Lagman, dali Dali yan yung eh. mga ng kanta ngayon, nasa YouTube lang. Oo. Kahit sino Chewin singer. chewin talaga niya yan ni Tessie Lagman. Si Sinon. Ay, Diet Kasi Duet, mga nandun. kantahan nila yan. Ang susunod naman ng awit ay si Verdayap. Nasaan ang sumpa mo? Hinahanap ko ang dati mong pagtingin sa buhay kong sinawin ng iyong pag-ibig. Nasaan ngayon ang sumpa mo sa akin na mamahalin, susuyuin hanggang libing? Bakit biro ko nilimot mo ang iyong pagmamahal? Nais ko'y sabihin ang mga sani at dahilan, pero iyong asahan di ko malilimutan. Ang pag-ibig ko'y tanging sa'yo habang buhay. Nais ko'y sabihin ang mga sani at dahilan, pero iyong asahan di ko malilimutan. Ang pag-ibig ko'y tanging sa'yo habang buhay. Ang pag-ibig ko ay tunay. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives.
Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin at ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik Impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Lugaring kayo sa dupan baliw
Ayan, si Nick Rong, an iroy nga tuna. Nick, ano ibig sabihin ng kanta na yan? Ano ibig sabihin? Parang yung sinilangan mong lugar. Sinilangan. Kung saan ka pinanganak. Parang ganun. At sinong kumanta niyan? Hindi ko na alam kung sinong kumanta yun. Problema malaki natin to. Kinumpot ng mga kinumpot ng Bisaya yun. Mga Bisaya, ng mga waray ini. Waray iton. Palagay ko na-compose niyan yung si Judge Rosilio sa Alin. Sa inyo. Yung nagturo sa amin ng trio. Okay. Ang susunod naman magaling mag-compose yun. Yan. Ang susunod na awit ay ako naman. Ganyan daw ang pag-ibig. Lagi daw umaawit kung minsan na may galing nagugulo ang isip. Ganyan daw ang pag-ibig. Ay saksi raw ang langit, sampu ng buwang marikit. Naku, nagpupumilit. Ganyan daw ang pag-ibig. Lambing ng pagmamahal, kainggit-inggit, pakinggan. Pag may lumimot sa sumpan, puso'y luhaang tunay. At kung hindi pa sakit, ay tuwa ng iyong dibdib. Hindi ko nga malirit. Ganyan daw ang pag-ibig. Lambing ng pagmamahal, kainggit-inggit, pakinggan. Pag may lumimot sa sumpan, puso'y luhaang tunay. At kung hindi pa sakit, ay tuwa ng iyong dibdib. Hindi ko nga malirit. Ganyan daw ang pag-ibig. Ayan ang hindi kilalang kanta ni Ruben Tagalog. Ruben Tagalog, oo nga eh. Pero kasi nadaanan ko yan, binigay siya sa akin yung isang kanta niya na Higit sa Dakila. Nadaanan ko siya. Nakasama dun sa album niya eh, ni Ruben Tagalog. Yun. Ang susunod naman na awit ay tayong 5. Sarong Banggi. Banggi sa higdaan, nakadangog ako, inurinig sa runggamgam sa lupa ko. Maturugan ako, kundi sinong boses iyo pala. Tapos ako bangon si sapuyang matay. Ako na nalag
ako sa karing bulawan. Hinukawan ako ang simong ladawan. Ang supirikan ko asang mahagkan. Jesus Maria Jose, itiyo ng malam. Sarong banggi nakadamot ako. Tinuninim sarong gamgam sa lupa ko. Maturuga akong isimong boses iyo pala. Tapos ako bangon si sakuyang matay nilura. Magdigluman ako na nalagkala. Sa kong paghiling pasiring sa itaas. Simong laog na iling ko maliwanag. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Download the future. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipino mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyan buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos. With 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood.
Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Panaligan mo o gilid ko, ngayon at kailan pa man ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin, sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo'y di magmamaliw. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Sa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang kaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Ayun. Awit ni Rick Manrique Jr. Ikaw ang ligaya ko, sabi ni Eddie Suarez. Ang susunod naman na awit ay si Peping de Leon. Ikaw ang buhay. Puro may ikaw. Oo nga, puro ikaw eh. Ikaw. Ikaw ang buhay. Nawala ang buhay. Yan. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang aking mahal. Pag nawalay sa iyo, ako'y mamahal.
bawat sandali, taglay ko ang pagmamahal mo. Ang pangarap ko ay ikaw, ikaw ang buhay ko. Tulad mo'y bulaklak, ang bango'y humalimuyak, dinilig ng hamog at patak ng luha ng paglinga. Ang buhay ko, ikaw, na hindi mamamatay. At habang may hininga, ang mahal ko'y ikaw. Pag nawalay sa iyo, ako'y mamamatay. At sa bawat sandali, taglay ko ang pagmamahal mo. Ang pangarap ko ay ikaw, ikaw nga ang buhay ko. Ikaw ang buhay ng buhay ko. Awiting pinasikat din ni Ruben Tagalog. Mawit ngayon si Peping de Leon. Yan, ikaw ang buhay. Bakit? Hindi ba hindi? Sino ang buhay? Oo. Marami. Hindi. Hindi, itong tatlo na to, balon na lahat to eh. Judo. Kami lang dalawa ni Eddie Suarez ang hindi balo eh. O anong buhay ng balo? Peping. Malungkot? Hindi, buhay asawa ko. Sinong kaming tatlo? Ito, si Helen. Si Lolita. Oh. Balo, byudo. Tama, no? Ha? Ayun. So, ang awit naman na susunod ay si Verdayap, Lahat ng Gabi, Bawat Araw. Gabi tahimik, ang buwan ay nasa langit, ngunit giliw, bakit wala ang iyong pag-ibig? Maging umaga ang araw ay sumakit, ngunit bakit wala pa rin ang init ng iyong halik. Gabi at araw, hinahanap ay ikaw. Ikaw ang tanging sa pusong nagmamahal. Sa dilim ng gabi nito, aking buhay, ang pag-ibig kong tunay ay
si Berdayap. Lahat ng gabi, bawat araw, parang di ba kasundo, no? Araw, gabi, dapat buwan. Di ba? Umaga, araw eh. Di ba? Inandog kaya kay Cora Octales Malyari. na. Octales. Kay Cora Malyari din. Saka kay Maralit. Oo, sa Maralit yun. Kalimutan ko. Sa Lubang, Quezon. Diyan, siyempre Santulan. Kay Lasep, kay Sherlyn, kay Syra. May nakikinig sa atin. Sa bahay. Sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Para sa inyo lahat. Ganun kay Ate Au Aligada. Au Aligada. Kumbitahin na natin dito si Au Aligada. Busy pa siguro. Busy pa. At saka si Tess Osorio. Tess Osorio. Yun. Di ba, kuya? Nahandugan natin siya. Yan, sige. Sinikurong naman ang mahimong biyaan. Mahimong Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital.
We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. World-class na tanawin. Explore na natin! Love of the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan! Radyo Pilipinas Magazine. 1278. May pag-ibig bang dakila nahihigit pa sa ating suyuan. May luha kay lumuluha rin ang puso ko sa kalungkutan. O aking giliw, ikaw ang buhay, ikaw ang aking minamahal. Ngunit
mahal. Ngunit nang minsan di ka mo hirang ang pagsuyo ko'y hindi tunay. Isang awitin pa rin ni Ruben Tagalog. Parang ano, no? Puro Ruben Tagalog. Higit sa dakila. Ngayon ko lang din kinanta to, Kuya Eddie. Pinapahirapan mo ko, ha? Maganda eh. Maganda naman yung letra. Tama. Kaya lang, iba yung version ni Tony Subega. Iba rin yung version ni Ruben Tagalog. Puro kay Ruben, ano? Nga Parang tribute natin kay Ruben. Ikaw naman, Nick, anong masasabi mo dyan, yung Mahimong Biyaan? Sino nagsulat yan? Mahimong Biyaan, sino nagsulat? Galing kayo dito. Kuya, sino kumanta niyan? Tinawag ni Nick yan doon kakantahin niya. Uy, kailangan meron tayong yung parang paggalang sa kumanta niyan. Sinong nag-produce niyan? Si Nick ang pinractice mo dyan. Sino kang nagbigay ng kanta? Mahimong Biyaan eh. Ngayon ko lang din narinig yan eh. Pero ang ano lang doon, parang mabilis ngayon. Mabilis. Alin na mabilis? Yung ngayon. Pero yung doon sa YouTube, mabagal. Medyo mabagal. Hindi, ang tanong ko, sinong kumanta niyan? Bukod kay Nico Rome. Si Victor Wood. Victor Wood pala. Victor si Kuya Victor pala. Meron na akong pinapakanta kay Kuya Eddie, yung Kinabuhi. Sa susunod na Sabado. Ang ganda rin na. Ayan, si Victor Wood. Malapit na tayo magsara sa unang bahagi natin ng Kundiman at Iba Pa. At inimbitahan namin ang mga tagapakinig natin. Nagpapasalamat din po kami sa mga nanonood sa ating Facebook live streaming na webpage ito ng ng Radyo Publiko Radio Magazine. Yan. Diyan nyo kami mapapanood sa namin live streaming. Pero mapapanood nyo pa rin ito sa YouTube channel ko, Tony Subega. Kaya lang, ang daming copyright. Dahil sa mga kanta copyrighted yan eh. Kuya, magdala ka naman ng mga kanta rito na walang copyright. Yung mga sinulat ng tatang mo. Tatay. Ha? Ano kaya? Minsan iba, hindi pwede rito eh. Hindi, baguhin natin yung letra. Andiyan naman si Ber eh. Piniritong siya. Piniritong chog. Huwag yun, medyo tayo doon. Iba yung letra. Iba na lang yung letra. Kubang aso. Nako, wag yun, George. Ganda niya. Napanood na, pakinggan ko na yun eh. Hindi pwede. Be kind to animals. Pwede yan sa In-Secrecy of Your Bedroom. Yun. Yun. Sa pagpagano ng mga bagay, may mga naman. Magdala tayo ng mga hindi lang yung mga novelty songs natin, hindi nawawala na eh. Yung sa mga kurikong. Hindi, may nakanta na tayo yung Chachahi Birahi. Di ba nakanta natin na yan? Waray na Chacha. Tapos yung Sisiwit, hindi lang natin na practice ngayon, pero by next week, mapapakinggan niya Sisiwit na yan. At saka may pinag-aaralan ako mga kanta, hindi ko lang hindi ko mabuo. Ang hirap kaya mag-aral lang walang tono. Yung tono. Hirap. Importante yun. Tono, ang hirap eh. Kamukha yun, tumetelembong yung yung higit sa dakila. First time ko lang narinig yan eh. Ganyan daw ang pag-ibig. First time din eh. Tapos habang nanonood tayo sa ating mga YouTube channel ng iba, kamukha nung mga kanta ni Silvia La Torre, kuya, yung Telebong. Gustong-gusto kong kantahin yun. Telebong, di ba? Ganda yun eh. Yun.
Maraming kanta rin si Silvia La Torre na na katatawanan. Di ba? Si Celi Bautista rin, si Ate Celi. Marami din yung kanta niya. Hindi pa natin na tap eh. O, kailangan lungkatin eh. Kasi si Ate Ray naman, puro naman mga Ilocano nga road. Ito, kakantahin natin mamaya yung Manambuday. Biday pala. Si Manang Biday. Kinanta rin ni Raymunda Lucero yan. Yan kaya lang hindi niya na mabalikan yung channel niya. Channel niya na hindi niya mabalikan. Ano ko na-record ni Ate Ray? Naka-record, kuya. Naka-record. Marami siyang record pero nakalagay Raymunda Lucero. Para rin si si Tessie Lagman, sabi ni Jing, na-copyright sila. Sila may-ari nung plaka. Sila may-ari. Yung mga plaka ni El Masculino na Bisaya, na Cebuano, copyrighted sila. Ibig sabihin, hindi na sila may-ari. Copyrighted sila eh. Yung Once There Was a Love na kanta niya copyrighted eh. Saka yung Rose Garden na kinakanta niya noon, nung sexy pa siya noon. Ngayon siksik na si Ate Tessie. Kasabay natin programa ni Tessie Lagman sa Musically Yours, Tessie. Tapos minsan po tayo nag-guest din kay Tina Clemente. Pero mga tanong ng bayan ng mga sundalo. Yan. Mga taga Camp Aguinaldo. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Magazine 1278.